Ayan po at sama-sama po nating panoorin itong video ito. Ano po? At panoorin niyo po hanggang matapos ito dahil napaka-importante po ito. At para sa akin, naka-importante po ito. Pero doon sa iba nga na sinasabing wala namang kakwenta-kwenta itong mga dinadaldal ko ito. Pero doon po sa mga gustong sumunod lang, ay doon lang po. So, ito po ay ipaparinig ko lang po sa inyo. At ito na po para makunin nyo, maintindihan ninyo na. Guys, nadeklara na po mismo si President Trump po na the big one is coming. Yun po yung babala po niya. Kaya po pinalikas na po lahat po ng mga citizens po nila sa 13 bansa po dyan sa Middle East. At meron pa man, mag-ingat po ang lahat. Dahil mas lalo pang papaitingin ito ang operasyon dyan po mismo sa Iran kasama pong bansang Israel. Ayan po. So, ibig po sabihin ay talagang sinasabi mong the big one na ito. At hindi naman po sasabi ito siguro si Trump kung talagang hindi talagang mangyayari. At alam niyo po ba, kaya po the big one ito ay dahil nga po sa napakarami na pong mga involved na mga bansa. Ilan po itong mga nakakuan dito, nakalista. Ayan po, oh. Basahin ko lang po sa inyo, ha? List of the countries involved Bahrain, in the Iran-Israel war. Egypt, Iran, Iraq, Israel, the West Bank and Gaza, Jordan, List of the Kuwait, countries involved in the Lebanon, Iran-Israel war. Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates, Yemen. Yan po yung mga List of involved the na countries bansa ngayon. involved in the Iran-Israel At napakarami na po. So, ito po yung talaga ngayon na, ha. Nagkuka na po yun, nagpapalitan na po ng putok ito. Siyempre, ikaw ba naman, at tinamaan ka na ng kuan, mga missile na yan, ay hindi ka ba gaganti? So, ito pong daming ito, ay malamang-lamang po talaga na talagang pandaigdigang labanan po ito. O World War III na po ito. Ito pa po ang ito na po yung nagsasabi, yung mga nagsasabi sa akin na sobra naman daw akong eksahirada. Dahil hindi naman daw tayo kasali sa gira ng Iran at Israel at US. Bakit daw tinatapik ko sa ating video ito, sa ating programa? Sinabi ko na po, kahit pa saang mundo ang gira, lagi po tayong apektado. Lahat po ng bansa yan. Sinabi ko na po sa inyo, hindi man doon sa putukan tayo apektado, pero doon sa mga langis, gasolina, krudo na yan, apektado po tayo. Kasi pag nagtaas po ang krudo, gasolina at saka langis, lahat po ng bilihin ay taas na. So, ito na po yung sinasabi ko. Mukhang palapit na palapit po doon sa sinasabi ko na posibleng madamay ang Pilipinas. Sinabi ko po yan, ha? At mukhang malapit na nga. Grabe, maging ako, nangingilabot po ako rito. Sandali. Ito na po yung sinasabi ko na bagamat sabi ko walang kakwenta-kwenta itong mga sinasabi ko, panoorin nyo lang. Kasi, baka mamaya sa salita nyo walang kwenta, bigla na lang puputok sa bunbunan ninyo yung missile na babagsak sa inyo. At ipapakon ko lang po, ha, ipaparinig ko na po sa inyo yung totoong sinabi na. Ito na, ha, pakinggan nyo mabuti, ha. Kung yung mga sinasabi ko na posibleng mangyari, madamay ang Pilipinas, makinig kayo. Yan. Nagbabala si Taiwan President Lai Ching-te na maaaring ang mga karatig bansa tulad ng Japan at Pilipinas ang susunod na mahaharap sa banta kung tuluyang sasakupin ng China ang Taiwan.
Sa isang panayam, iginiit niyang magiging mas agresibo ang nagbabala si Taiwan President Lai Ching-te na maaaring ang mga karatig bansa tulad ng Japan at Pilipinas ang susunod na mahaharap sa banta kung tuluyang sasakupin ng China ang Taiwan. Sa isang panayam, iginiit niyang magiging mas agresibo ang nagbabala. O, yan na po yung sinasabi ko, di ba? Na ba talagang madadama ito? Baka kasi ang sinasabi ko lang, kakampi nga po ng Iran yang China at Russia. Hindi ba't nagkakagirian na itong Taiwan at saka itong China na gustong bawiin nitong China yung Taiwan kasi nga parte rin po talaga ng China ang Taiwan. So talagang pinaglaban lang ng Taiwan yan dati at pero China po yan talaga. At gusto na pong bawiin niya ng China. Kagaya po ng Hong Kong. 'Di ba naging independent na po ang Hong Kong pero binawi ng China. So wala pong nagawa ang Hong Kong. Ganyan din po sa Taiwan. So pagka itong nangyari yung Taiwan at China nga ang kalaban niyan, yun na po yung sinasabi na po na talagang mangyayari at hindi talaga maiiwasan kasi nga nandito na yung base militar ng Amerika. Kaya yan ang unang tatargetin itong Pilipinas kasi nandito ang IDCA ng Amerika. Bakit nga ba tatargetin ng Amerika? Kasi kakampihan ng Pilipinas ang Amerika at saka Taiwan. Yan po yan. Kaya yun po ang gusto kong ipaliwanag dati sa inyo pa. Ay kaso may mga nagko-comment dyan na masyado daw akong exagerada. At well, ganun pa man, sige lang, tuloy-tuloy lang yung aking pagbibigay ng impormasyon. Total, ang pinatutungkulan ko naman po dito, yung naniniwala lang na itong mga subscriber ko. Ganun lang naman po yan. At doon naman po sa hindi naniniwala, wala namang problema. Ito pa ang nakakapangilabot. Ito pang isa. Kasi hindi rin po tayo magtatagal at may mga kon po ako, may mga gawain pa po ako. At gusto ko lang pong ipaalam sa inyo lahat ito. Ngayon, ito na ang talagang nakakapangilabot na nakakasana. Naka-point lock na yung mga armas ng China papunta sa Japan. Dahil nga, yan magkakampi ang Japan din at saka Taiwan. Naka-point lock na. Ang ibig sabihin ng naka-point lock na, nakatutok na sa Japan, nakalak na, na lang, isang kalabit na lang. Sabog-sabog na, pare-parehas ang sabog-sabog yan. Kasama na dyan ang Pilipinas. Ito, para maintindihan po ninyo mabuti. Na gawin ng Russia at ng China ang ginawa. Breaking news. Japan at Taiwan ay kapwa nasa high alert kontra China. Ikinagalit ng gusto ng Japan ang ginawa ng China sapagkat ang fighter jets ng Japan ay naka-target lock mula sa panig ng China. Ayon sa Japan, lubha itong delikado sapagkat ang pag-target lock, ito na ang pinakahuling proseso upang ang isang bagay ay sumabog o targetin. Sapagkat ang susunod na gagawin pagkatapos ng target lock ay ang pagkalabit na lamang ng gatilyo. Nangyari ang insidenteng ito matapos na sundan ng fighter jets ng Japan ang mga fighter jets ng Russia at fighter jet ng China na nagsasagawa ng joint aerial patrol malapit naman sa aerial territory ng Japan. Hindi kasi pahihintulutan ng Japan na gawin ng Russia at ng China ang ginawa nito sa aerial territory ng South Korea. Pinasok kasi ng mga fighter jets ng Russia at fighter jet ng China ang aerial territory ng South Korea. Galit na galit ang South Korea at agad na nagpalipad ng kanilang mga fighter jets at itinaboy ang mga fighter jets ng Russia at China. Ayon sa Japan, isang napakalaking threat para sa kanilang national security ang paulit-ulit na pagpapakita ng puwersa ng China at puwersa ng Russia. Hindi raw nila ito pahihintulutan
Sa kabilang dako, nag-react na ang presidente ng Estados Unidos na si President Donald Trump Yan na. dahil sa ginawa ng China na pag-target lock sa fighter jets ng Japan. Hanggang ngayon, ang Japan at Taiwan ay kapwa naka-high alert. At kung ano ang mga susunod na update, yan ay ating tututukan dito lang sa channel na ito. Maraming salamat sa panonood. May God bless you. Good. Oh, naka-point lock na. Or naka-target lock na. Oh, ngayon, nagalit na si President Trump. Ano ang kanyan? Ano mga kasunod niyan? Kaunting ko na lang. Kaunting pitik na lang yan. Sisiklab na yan. Sabog-sabog na. Sana ang masabugan na lang dyan, yung kanilang bunbunan na lang itong bangag na ito. Kasi, pinalagyan ng EDCA dyan, kaya talagang target tayo. Hindi po natin maiiwasan na tayo ang tatargetin. Hindi po. Kung tutuusin, kung wala yung mga yan, libreng-libre tayo, makakatulog tayong mahimbing. O, kaso, asan ba ang Taiwan? Nandyan lang po sa Kwan. Pag nandyan po kayo sa Batanes, mula doon sa bundok ng Batanes, tumakbo lang kayo, pababa, diretso, isang hakbang nyo, Taiwan na yan. Oh, see? At mayroon din pong kwan dyan, EDCA, ang US. Ang kawawa dyan, itong Isabela, Palawan, at saka itong Batanes. Yan ang unang mapupulpog talaga. At grabe, talagang nakakapangilabot ito. Mangyayari at mangyayari ito, sinasabi ko. At ulitin ko naman po huwag po kayong magsawa di sa kadadaldal ko. Doon sa lagi kong sinasabi na kalamansi at saka sili. Mag-prepare na po kayo ng kalamansi at saka sili. At yan lamang po ang alam ko na makakapagligtas sa inyo dahil unang-una, yan po ay gagamit po sila ng chemical weapon dyan or virus weapon yan or kaya yan pong mga kwan na yan, lalo na basta lahat po ng kwan yan ng mga kung ano-ano pang mga nuclear weapon na yan ay talaga po napakalakas din ng radiation yan. So talagang sisirain kanyan. So yun po sa napakaliit kong kaalaman, isinishare ko lang po yan paulit-ulit. Hindi niyo po napapansin, paulit-ulit ko lang po sinasabi ito. Hindi po ako nagsasawa na sabihin sa inyo yan dahil ayaw ko naman pong ako lang at saka mga subscriber ko ang maliligtas. Kasi kung ako lang at mga subscriber ko ang maliligtas, adi parang wala na rin saysay, wala na rin saya yung buhay namin. Oh, bagamat mabubuhay kami. Kaya ko po sinasabi ito dahil gusto ko rin pong maligtas kayo dahil para makakapagkismisan pa tayo pagkatapos ng gira. At doon naman po siya nagsabi sa akin na yan daw pong tinuturo kong kalamansi at saka sili, pagsamahin ko lang daw po yung kalamansi at saka sili, buhusan ko lang daw ng toyo, masarap na raw sausawan ng inihaw na hito. Sana huwag mong gagayahin ito itinuro ko pag nandito na. Huwag na. Total wala namang kwenta ito. Yun na lang gawin mo. Magpiga ka ng kalamansi at saka sili, lagyan mo na lang ng toyo at yun na lang gawin mo sausawan. Ano? At ganun po yung mga pilosopong mga tao. At minsan po nakakakwan Sa totoo lang po, kahit na gusto kong magturo nung ikagaganda ng buhay ninyo at ikaliligtas ninyo, para minsan din po na nakukan din po ako na tinatamad na rin po ako dahil nga yung mga ganun po ba, kagaya lang yan, sinasabi ko nga sa inyo, kinikwento ko sa kalamansi at sa kasili na yan. Imaginin mo na masarap daw sausawan ng inihaw na hito kapag binuhusan ko ng tuyo. So yun po at ngayon nga ay
Grabe. Hindi ko alam kung, hindi ko ma-imagine at kung, ito, aywan ko kung mayroon pang isa dito na gusto kong iparinig pa sa inyo. Ito po yata yung sa Palawan na. Ha? Ito ha, pakinggan nyo po mabuti ha. Kaya ko po dinidikit dito, baka po isipin niyo kung ano, kaya ko po dinidikit dito dahil ito po, nandito po ang mikropono. Kasi lahat po ng pinupunan ninyo eh. Di ba? Pinupuna kasi ninyo, kaya gusto kong ipaliwanag sa inyo. Ayan po, ito, mikropono po kasi ito. Ayan, kaya dito ko dinidikit para maging clear sa inyo. Kaya baka pansinin nyo na naman ito na ginaganyan ko itong cellphone. Ang kwan kasi ninyo eh. Hindi ko maintindihan sa inyo. Oh. Mabutit, yung nagsasabi ng kwan, yung nagsasabi ng nag-iisa lang daw yung damit ko, ay bakit hindi mo ngayon punahin? Oh. Balikan mo yung mga video ko, ito, iba-ibang kulay yan. Tinitirnuhan ko kung anong kulay nito, ganda ang kulay nito. Yan, punahin mo. Yan, pinaliwanag ko na ha ito. Ingat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang publiko, partikular na ang mga residente sa Palawan sa posibleng pagbagsak ng rocket debris. Ilulunsad ang China ang Long March 12 rocket mula 6:53 hanggang 7:21 ngayong umaga, oras sa Pilipinas. Inaasahang babagsak ang ilang bahagi ng rocket sa loob ng tinukoy na drop zone sa nasa 23 nautical miles mula Puerto Princesa sa Palawan at 21 nautical miles mula Tubataha Reef Natural Park. Dahil dito pinapayuhan ng Philippine Coast Guard, BFAR, DILG at DENR NAMRIA na magpatupad ng pansamantalang marine restrictions at paglalabas ng notice to marites o coastal warnings. Ingat ng Ayan po. So, ibig sabihin talagang ko na, nagpa-practice na ang China. Ayan na. Narinig nyo, nandiyan na sa kwan. Nagpapakwa na sila, nagpapakawala na sila ng rocket. Practice na yan. Ha? Pagkatapos niyan, baka bibiglain na lang nila ang Taiwan na yan. Pagbirada dyan sa Taiwan, bibirahin na itong Pilipinas, baka uunahin itong Pilipinas. Kasi nandito nga yung base militar, yung IDCA na yan. Sana dyan na lang sa bunbunan ni Bangag bumagsak to. Yung mga missile na yan. At ganon din sana dyan sa kwan, dyan sa Kongreso. Lahat sana yan, mga kawatan na yan, bagsakan na sana ng missile yan. Sa kaya mga senador dyan, ng mga magnanakaw. Kaya mamatay na lang kayo, mga hayop kayo. At yan po, nakikiramdam na yung mga yan. Oras na kwan yan, oras na tagilid na yan, magsisibata na po yan. May mga bahay po sa abroad yan, mga yan. Kagaya ni Martin Romualdez, mayroong sa Spain yan. Mexico ang bahay niyan. At nasa kwan pa ha, nasa high-end na subdivision pa. Tingnan mo. Tingnan mo rin si Saldico. Di ba? Sa pinakamamahal ng mga subdivision dyan sa Europe, nandyan. Dahil sa mga pira ng mga pinagnanakaw nitong mga animal na ito. Ayan po mga kaibigan. Instead na magalit muna ako at magmumura dito, ay nais ko lang pong laging paalalahanan kayo. Mag-imbak lang po kayo. Huwag naman masyadong ganong karaming mga kalamansi sa kasili. Baka naman po mabulok lang. Pag inaakala nyo pong medyo nagsisimula na, magproseso na po kayo nung itinuro kong kalamansi sa kasili. Doon po sa mga hindi pa nakakaalam at nakakapanood noon kung anong proseso at magtatanong kayo, huwag na po kayo magtanong dyan sa comment. Bagkos i-type nyo po pag nandiyan kayo sa YouTube ninyo, i-type nyo po yung kalamansi at sa kasili, lalabas na po yan. Yun ang panoorin nyo para alam po ninyo kung ano yung proseso ng paggawa ng kalamansi at sa kasili. Yun lamang po at aywan ko nga ba bakit nga gusto ko talagang idikdik ito sa inyo.
At kung totoo siya, sabi nga, may kwan nga dito itong mga kwan, lalo na yung mga nakakabasa ng mga comment. Minsan tinatawagan ako tigilan mo na nga lang yan, wala ka namang kwan dyan, hindi mo nang kaano-ano yung mga yan, tigilan mo na ngayon, hayaan mo sila magkamatay. Madalas po yan mga tawag sa akin. Kasi nga, maging sila nasasaktan na rin sila doon sa mga comment na mga kabastusan at mga pang-iinsulto sa akin. Pero sabi ko doon sa mga kakilala ko, mga kaibigan ko, hindi, huwag tayong, doon sabi ko, huwag tayong tumigil, bagkus, dalasan pa natin yung pagpapaalala sa kanila. Kasi, unang-una, sa totoo lang po kasi, kapag ka hindi ko ginawa ito, at nagkandamatay kayong lahat, ako lang matira dito mag-isa, ay paano na? Mabuti sana kung ako mag-isa matira, tapos matitira itong mga nakapila na manliligaw ko rito, maliligtas din sila. Di ba sa ang buhay ko? Di ba? Ay kaso, ay lahat po yan, ay sigurado ako tutumba rin lahat yan. So ako na lang mag-isa. Anong gagawin ko ngayon? Huhugutin ko sa tadyang ko yung babae ngayon. Gagawa ako ng babae. Huhugutin ko sa tadyang ko. Ayan po. At anyway, bagamat natatawa ako pero makan po yung hilaw, kumbaga yung pagtawa ko dahil na talagang aburido ako talaga dito sa pwedeng mangyari. At sinambit naman po na posible na madamay na ang Pilipinas. So ayan po, hanggang dito lamang po at hindi na natin pakahabaan ito dahil marami pa po ako mga dapat na puntahan. So maraming salamat at sa lahat po ng aking mga subscriber. Mahal na mahal ko po kayong lahat.